Ako si Amira, 26 anyos, isang flight attendant. Para sa marami, ang trabaho ko ay parang pangarap, nakasuot ng eleganteng uniforme, nakakabiyahe sa iba't ibang bansa, at nakangiti sa mga pasahero sa business class. Pero para sa akin, bawat biyahe ay isang mabigat na pasanin, mga oras na kailangan kong panatilihing buhay ang ngiti sa aking labi para itago ang naglalakihang problema sa aking dibdib. Ang sweldo ko, kahit na mataas, ay parang patak lang ng tubig sa karagatan dahil sa panggastos sa gamot ng aking ina at sa malaking utang na iniwan ng aking yumaong ama. Ang langit sa labas ay asul at tahimik, pero ang mundo ko, matagal nang nawalan ng kulay. Ito ay puting kulay ng dingding ng ospital, kulay abo ng mga bayarin, at itim ng mahahabang gabing hindi ako makatulog. Nagtatrabaho ako sa business class ng isang nangunggunang international airline kung saan sanay na akong makita ang mayayaman, ang matatagumpay na negosyante, mga taong tila puno ng rosas ang buhay. Nag-uusap sila tungkol sa multi-milyong kontrata, bakasyon sa Europa, at mga bagong kotseng binili. Ako naman, tahimik lang na nagsasali ng alak, nag-aalok ng mainit na tuwalya at nangumingiti ng naaayon. Mayroong pader na hindi nakikita, pero hindi namin pwedeng lampasan, ang pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Isang gabi, may biyahe kami mula Hong Kong papuntang Maynila. Hindi masyadong marami sa business class. Tahimik ang lahat, tanging tunog lang ng makina at mahinang pagbabalik-pahina ng libro. At doon ko nakilala si Don Ricardo Montemayor. Nakilala ko ang pangalan niya hindi sa listahan ng pasahero, kundi dahil isa siyang haligi sa mundo ng pananalapi. Isang bilyonaryong bihira lang makita pero sikat na sikat. Sa edad na 63, may kakaiba siyang katahimikan. Ang kanyang buhok na parang asin at paminta ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot. Pero ang pinakanakapukaw sa atensyon ko ay ang kanyang mga mata. Hindi ito tulad ng matatalim at ambisyosong mata ng mga negosyanteng nakakasalubong ko. Ang mga mata niya ay malalim at tahimik na parang lawa. Pero mayroong kapangyarihan na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay maliit at nababasa niya ang lahat ng iyong iniisip. Sa buong biyahe, wala siyang masyadong hiningi, tanging isang basong tubig at isang financial newspaper. Hindi siya nakikipag-usap kahit kanino. Tahimik lang siyang nagbabasa at paminsan-minsan ay sumisilip sa bintana kung saan makapal na dilim ang bumabalot. Sa tuwing dumadaan ako, nararamdaman ko ang pagtingin niya sa akin. Hindi yon tingin ng pagkausyoso o kawalang galang, kundi isang seryosong pagmamasid, parang isang pagtatasa. Sanay na ako sa mga tingin ng kalalakihan, pero ang tingin niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba, isang bahagyang kawalang katiyakan. Nang malapit ng lumapag ang eroplano sa Naya, Ninoy Aquino International Airport, naghahakot na ako ng mga baso at tasa. Nang makalapit ako sa upuan niya, bigla siyang nagsalita. Ang boses niya ay malalim at mainit. Kahanga-hangang sipag mo, apo. Napakasipag mo, bata. Medyo nagulat ako, pero mabilis kong ibinalik ang aking propesyonal na anyo. Trabaho ko po yan, lolo. Opo, trabaho ko po yan, lolo. Ginamit ko ang salitang lolo, tito, tio ng natural bilang paggalang sa matanda. Mahina siyang nagumiti, halos hindi mo mapapansin. Ang dedikasyon mo ay kahanga-hanga. Ang linyang iyon, kasama ang tingin niya, ay nagpabigat sa aking pakiramdam. Hindi ito parang simpleng papuri lang. May bigat ito na parang hindi lang niya pinupuri ang trabaho ko sa biyaheng iyon. Nang lumapag na ang eroplano, isa-isang bumaba ang mga pasahero. Si Don Ricardo ay isa sa mga huling umalis. Habang dumadaan siya sa akin sa pintuan, huminto siya sandali at inabutan ako ng calling card. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubili. Sabi niya, tumanggo ng bahagya at humakbang na palayo, nakihalubilo sa dami ng tao. Yumuko ako bilang paggalang, mahigpit na hawak ang calling card. Simple lang ang disenyo ng card, pero elegante. Nakasulat doon ang pangalan lang niya, Ricardo Montemayor, at ang pangalan ng isang foundation na itinatag niya. Walang titulo, walang personal na numero. Sa totoo lang, balak ko sanang itapon yon.
Isipin na lang na panandaliang pambate. Pero may pumigil sa akin. Siguro ang mga mata niya o siguro ang pakiramdam na ang pagkikita na ito ay hindi aksidente. Inilagay ko ang card sa bulsa ng aking uniforme. Naramdaman ang lamig nito sa balat ko na parang babala ng isang bagong kabanata na magbubukas sa aking buhay. Lumipas ang isang linggo. Bumalik ang buhay ko sa dati. Sunod-sunod na biyahe, pekeng ngiti, at mahahabang gabi na inaatubang ang tumpok ng bayarin ng aking ina. Ang calling card ni Don Ricardo ay nanatiling nakatago sa aking pitaka. Paminsan-minsan, kinukuha ko ito at tinitingnan, sabay sabi sa sarili na isa lang yon, ilusyon. Paano naman talaga mag-aabala ang isang tao sa mundo niya sa isang tulad ko? Ang tulong na sinabi niya, siguro ay hangin lang. Eksaktong isang linggo pagkatapos sa isang biyahe mula Cebu papuntang Maynila, nagkita ulit kami. Nakaupo pa rin siya sa dati niyang upuan. Taglay pa rin ang kanyang katahimikan. Nang makita niya ako, tumanggulang siya bilang pagbate. Hindi nagpakita ng pagkagulat. Tila alam niyang magkikita kami ulit. Ang pangyayaring ito ay nagpatunay sa akin na hindi na ito aksidente. May isang kamay na hindi nakikita ang nag-aayos ng lahat. Sa buong biyahe, sinubukan kong magtrabaho ng normal, pero may kakaiba akong kaba. Iniiwasan kong tumingin sa kanya, pero nararamdaman ko ang kanyang mga mata na nakasunod sa akin. Nang lumapag ang eroplano, tulad ng dati, isa siya sa mga huling umalis. Pero ngayon, wala siyang sinabi. Nang makaalis siya, lumapit sa akin ang isang babaeng naka-corporate attire, siguro ang kanyang personal assistant. Magandang gabi, Amira. Nagumiti siya ng propesyonal. May munting regalo si Don Ricardo para sa'yo bilang pasasalamat. Sa iyong serbisyong maasikaso. Inabutan niya ako ng isang maliit na kahon na nakabalot ng maganda. Natigilan ako. Bago pa ako makatanggi, nagpatuloy siya. May imbitasyon din si Don Ricardo na samahan siya sa hapunan bukas, alas 7 ng gabi, sa Le Jardin sa Makati City. Sabi niya, isang pribadong hapunan ito, ganap na walang masamang intensyon at walang kaakibat na obligasyon. Kung papayag ka, susunduin ka ng kotse alas 6:30. Pakibigay na lang ang sagot mo bago mamayang gabi. Sabi niya, sabay abot ng isa pang sobre na may address ng restaurant at contact number niya. Yumuko siya at mabilis na umalis. Iniwan akong tulala at may hawak na regalo. Nang makarating ako sa aking maliit na paupahan, dun ko lang binuksan ang kahon. Sa loob ay isang mamahaling bote ng pabango. Isang malinis at eleganteng amoy. Isang bagay na hindi ko kailanman magagawang bilhin. Ang amoy ay parang nagmula sa ibang mundo. Isang mundo na tanging pinapangarap ko lang. Ang imbitasyon sa hapunan, kasama ang regalong ito, ay isang malinaw na senyales. Buong gabing nag-isip ako. Isang bahagi ko ang nagsasabing tumanggi. Alam ko ang mga bitag ng mundo ng mayayaman. Alam kong walang libreng hapunan. Sa likod ng kabutihang loob at kagandahang asang na yon, siguradong may layunin. Natatakot ako na baka mahulog ako sa isang sitwasyon na hindi ko na makokontrol. Pero ang isa pang bahagi ko ay nagtataka. Hindi siya tulad ng ibang mayayamang lalaki. Ang kanyang pagiging mahinahon, kalmado, at medyo malayo ay may kakaibang hatak. Hindi siya agresibo. Hindi niya ginagamit ang pera niya para magyabang. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, parang isang chess player na nag-iisip ng matindi bago sumunod. At higit sa lahat, ang imahe ng aking inang naghihirap sa kama ng ospital ay patuloy na bumabagabag sa akin. Sabi ng mga doktor, kailangan ng aking ina ng mas mahusay na paggamot sa mas modernong ospital. Pero ang gastos ay napakalaki na hindi ko kayang isipin. Ang imbitasyon ni Don Ricardo, kahit na may panganib, ay isa ring pagkakataon. Isang munting pag-asa na mabago ang malupit na katotohanan ito. Tiningnan ko ang pabango, at pagkatapos ay ang tumpok ng bayarin sa ospital sa mesa. Nag-aaway ang damdamin ko. Sa huli, nang mag-alas 11 ng gabi, kinuha ko ang telepono at nanginginig na idinayal ang numero ng assistant. Hello ma'am,
Ako po si Amira. Pumapayag po akong tanggapin ang imbitasyon ni Don Ricardo. Sa kabilang linya, ang boses ng babae ay kalmado at profesional. Salamat, Apo. Susunduin ka ng kotse sa tamang oras. Ibinaba ko ang telepono at naupo sa dilim. Alam ko, sa desisyong ito, naglakad na ako sa pintuan ng ibang mundo. Isang mundo na kumikinang, pero puno rin ng bitag. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Basta alam kong wala na akong atrasan. 6:30 ng gabi, may dumating na eleganteng itim na kotse sa aming maliit na eskinita. Ang driver, na nakasuot ng malinis na puting uniforme, ay nagbukas ng pinto para sa akin. Namumupo ako sa loob, naramdaman ko ang lambot ng leather seats at ang lamig ng aircon, nagganap mahiwalay sa maingay at mainit na kalsada ng Maynila. Ang kotse ay dahan-dahang umandar. Dinala ko sa isang lumang French restaurant sa isang tahimik na kalye sa Makati City. Ang Le Jardin ay hindi nagpapakita ng labis na karangyaan. Bagkus ay naglalabas ito ng isang tahimik at matinding elegance. Dinala ako sa isang pribadong silid na may isang mesang inayos ng napakapino para sa 2 tao. Nakaupo na si Don Ricardo, nakasuot ng dark blue na silk shirt, walang kurbata. Mukhang mas relax kaysa noong nasa eroplano. Nang makita niya ako, tumayo siya at mahinang ngumiti. Salamat at dumating ka. Magandang gabi po, Lolo. Pinanatili ko ang dati kong pagtawag. Ang hapunan ay naganap sa isang magaan na atmosphere. Ang ikinagulat ko ay lahat ng pagkain, mula sa pumpkin cream soup hanggang sa pan-seared cod, ay tumugma sa aking panlasa. Kahit ang puting alak na ini-order niya ay matamis at nagustuhan ko. Tila, nag-imbestiga siya ng husto tungkol sa akin. Ang pagiging detalyado niya ay nagparamdam sa akin ng pag-antig at kasabay nito, pag-iingat. Ang isang lalaki na nag-abala pang alamin ang paborito ng isang babae sa 2 pagkikita lang ay tiyak na hindi simple. Hindi siya nag-usap tungkol sa trabaho o anumang malalaking isyu. Tinanong niya ako tungkol sa buhay ko, tungkol sa mga pangarap ko bago ako naging flight attendant. Kinuwento ko sa kanya ang pangarap kong maging guro, tungkol sa mga librong gusto ko. Nakikinig siya ng maingat, tumatango paminsan-minsan, nagbibigay ng matatalinong komento na nagpakita sa akin na siya ay napakatalino. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong pinakikinggan ako, naiintindihan. Nang malapit nang matapos ang hapunan, doon lang siya dumako sa pangunahing usapin. Ang boses niya ay malalim pa rin, walang halong pamimilit. Amira, sa tingin ko, matalino kang babae. Alam mo siguro na ang imbitasyon ko ngayong gabi ay hindi lang simpleng formal na hapunan. Bumilis ang tibok ng puso ko, pero sinubukan kong maging kalmado. Opo, naiintindihan ko po. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay malalim. Nabuhay na ako ng halos buong buhay ko. Nasa kamay ko na ang halos lahat, pero may kulang. Isang taong makakasama ko sa mga tahimik na sandali. Hindi ako naghahanap ng kasal o relasyon para ipagyabang sa lipunan. Kailangan ko ng isang kasama, isang tahimik na partner. Isang taong makakasama ko, makikinig sa akin. At syempre, hindi ko siya hahayaang maghirap. Huminto siya sandali. Tila binibigyan ako ng oras para mag-isip. Alam ko ang kalagayan mo. Kailangan ng iyong ina ng mas mahusay na paggamot. Ang pasanin mo ay napakalaki para sa isang 26 anyos. Hayaan mong tulungan kitang gumaan ang pasaning yan. Ang alok ay direkta, pero binalutan ng napakalambot na salita. Hindi siya nagbanggit ng pera, hindi nagbanggit ng kapalit. Nag-usap Siya tungkol sa pagbabahagi ng pasanin. Ginawa niyang isang tulong na makatao ang isang negosyo. Ito'y magiging isang lihim na relasyon, patuloy niya. Walang sinuman ang makakaalam, walang huhusga. Mananatili pa rin sa iyo ang sarili mong buhay. Ang tanging hiling ko lang
ay kung kailangan kita, nandoon ka. Naupo ako ng tahimik, gulong-gulo ang isip. Gumuhit si Don Ricardo ng isang perpektong daan. Nalulutas ang problema ko at nagbibigay pa sa akin ng paraan para mapanatili ang karangalan. Isang relasyon na walang titulo, walang formal na obligasyon. Ako ang magiging lihim na bituin niya sa dilim. Ano po ang gusto niyong gawin ko? Tanong ko, nanginginig ang boses. Wala kang kailangang gawin. Maging ikaw lang, sagot niya. Bukas, tatawagan ka ng mga tauhan ko para ayusin ang paglilipat ng iyong ina sa isang mas magandang ospital. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Aayusin ko rin ang isang bagong trabaho para sa'yo, mas magaan at mas akma sa hilig mo. Hindi mo na kailangan pang lumipad. Napakabilis ng lahat, napakadali, parang panaginip. Hindi niya ako binigyan ng oras para mag-alinlangan. Nilutas niya ang pinakamalaking problema ng buhay ko sa ilang linya lang. Alam ko, mula sa sandaling yon, wala na akong ibang pagpipilian. Bahagya akong tumango, halos hindi ko sinasadya. Pumapayag po ako. Mumiti si Don Ricardo, isang ngiti ng kasiyahan ng taong nakaabot sa kanyang layunin. Wala na siyang sinabing iba. Nagsalin lang ng kaunting alak para sa akin. Umalis ako sa restaurant at pumasok sa isang bagong buhay. Isang buhay na wala ng pag-aalala sa pera. Ang aking ina ay inilipat sa pinakamagandang international hospital sa Maynila. Nagkaroon ako ng bagong trabaho sa isang art gallery na pag-aari niya. Eksakto sa aking pangarap. Pero kapalit nito, ipinagbili ko ang aking kalayaan. Ako ay naging lihim na babae ni Don Ricardo Montemayor. Sinimulan ang isang relasyon na alam kong hindi magkakaroon ng magandang katapusan. Mabilis na nagbago ang buhay ko. Hindi na ako kailangang gumising ng napakaaga para sa mahahabang biyahe. Sa halip, nagtatrabaho ako sa isang eleganteng art gallery, nakikipag-ugnayan sa magagandang sining at mga taong may pinong-asal. Tinupad ni Don Ricardo ang kanyang salita. Binigyan niya ako ng buhay na hindi ko kailanman pinangarap. Ang aking ina ay inaalagaan sa pinakamahusay na kondisyon at unti-unti, bumabalik ang kanyang kalusugan. Ang utang ng pamilya ay naayos ng tahimik. Ang relasyon namin ni Don Ricardo ay naging eksakto sa sinabi niya. Ganap na lihim. Nagkikita kami ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, minsan sa kanyang pribadong mansyon sa Forbes Park, Makati, minsan naman sa isang penthouse na tanaw ang buong lungsod. Siya ay isang sopistikado at bihasang tao. Binigyan niya ako ng pera at mga regalo, pero ang paraan ng pagbibigay niya ay hindi nagparamdam na binibili niya ako. Tinuruan niya ako kung paano tikman ang alak, paano unawain ng isang sining, paano pumili ng tamang damit. Binuksan niya para sa akin ang isang bagong mundo, isang mundo ng luho at kaalaman. Unti-unti, nasanay ako sa ganitong buhay. Sinabi ko sa sarili na maswerte ako na ito ang pinakamahusay na inayos ng tadhana. Sinubukan kong hindi isipin ang hinaharap, hindi isipin ang tinatawag na titulo. Nabuhay lang ako para sa kasalukuyan, isang kasalukuyan na sapat at tahimik. Ang aking utang na loob sa kanya ay lumaki at paminsan-minsan napagkakamalan ko itong isang bagay na malapit sa pag-ibig. Naramdaman ko na umasa ako sa kanya, hindi lang sa material, kundi pati na rin sa emosyonal. Pagkatapos ng halos 6 na buwan, nagsimulang magpakita ng kakaibang senyales ang katawan ko. Sa simula, simpleng pagod lang. Akala ko dahil lang sa hindi pa ako sanay sa bagong ritmo ng buhay. Pero pagkatapos, nagsimulang lumabas ang madalas at hindi magandang pagduduwal tuwing umaga. Nahihilo ako kapag masyadong mabilis akong tumayo. May isang kislap ng pag-iisip sa utak ko, isang posibilidad na hindi ko kailanman pinangarap. Dahil si Don Ricardo ay napakaingat sa lahat ng bagay. Isang hapon, pauwi mula sa art gallery, dumaan ako sa isang butika. Mabilis ang tibok ng puso ko. Bumili ako ng pregnancy test kit, itinago ito sa aking bag na parang isang magnanakaw na nagtatago ng ebidensya ng krimen.
Nang makarating ako sa kondo na inuupahan niya para sa akin, ikinulong ko ang pinto ng banyo. Nanginginig ang kamay ko habang sinusunod ang instruksyon. Umupo ako sa gilid ng bathtub, nakatitig sa maliit na test kit sa aking kamay, naghihintay sa bawat segundong dumaraan na parang isang siglo. At pagkatapos, lumabas ang dalawang malinaw na pulang linya, hindi maikakaila. Sa sandaling yon, blanko ang utak ko. Hindi gulat, saya o takot, kundi isang malamig, walang katapusang kawalan. Hindi ko narinig ang ingay ng trapiko sa labas. Wala akong naramdaman. Tila huminto ang lahat. At pagkatapos, biglang, isang mainit na luha ang pumatak sa likod ng kamay ko. At isa pa. At isa pa. Hindi ako umiyak ng malakas. Tanging tahimik na luha lang sa nakakatakot na katahimikan. Buntis ako. Nagdadalang tao ako ng dugo ni Don Ricardo Montemayor. Isang bata na walang titulo. Isang bata na ipinanganak mula sa isang lihim na relasyon. Ano ang mangyayari sa hinaharap niya? At sa akin? Lahat ng magagandang pangarap na ginawa ko ay biglang gumuho. Ang bata na ito ay hindi bunga ng pag-ibig. Ito ay isang aksidente, isang varyable na wala sa kanyang plano. Matagal akong naupo sa banyo, hanggang sa manhid ang aking mga paa at kamay. Alam kong hindi ko ito maaring itago. Kailangan kong sabihin kay Don Ricardo. Ito ang unang pagkakataon na tumawag ako sa kanya nang may matinding pangangailangan. Idinayal ko ang numero niya. Nanginginig pa rin ang mga daliri ko. Tumunog ito ng 3 beses at sinagot niya. Ang boses niya ay kalmado pa rin tulad ng dati. Hello, Amira? Huminga ako ng malalim para kumalma, pero hindi ko maitago ang pagkatakot sa boses ko. Don, Ricardo, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Pwede po ba tayong magkita? Tumahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Naramdaman ko na parang nahulaan niya na ang mangyayari. Sige, pupuntahan kita pagkalipas ng kalahating oras. Pinuto niya ang tawag. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin. Isang maputlang muka, nag-aalalang mga mata, at isang maliit na buhay na lumalaki sa loob ko. Alam ko mula sa sandaling iyon, hindi na babalik ang buhay ko sa dati. Ang 2 pulang linyang yon ay isang hatol ng tadhana. Kalahating oras ang lumipas, tumunog ang doorbell. Nagbukas ako ng pinto, patuloy pa rin ang pag-aalangan ng puso ko. Nakatayo si Don Ricardo doon, walang emosyon ang muka. Ang kanyang nakagawiang katahimikan. Pumasok siya, umupo sa sofa, at tiningnan ako ng diretsyo, tila naghihintay. Huminga ako ng malalim, kinuha ang lahat ng lakas ko at inilagay ang pregnancy test kit sa mesa. Buntis po ako. Nagaantay ako ng kahit anong reaksyon. Gulat, tuwa, galit, o kahit pag-aalala. Pero wala. Tiningnan lang ni Don Ricardo ang kit at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang mukha niya ay nakakakilabot na kalmado. Ang katahimikan na yon ay nagpalamig sa aking likod. Hindi ito ang pagiging kalmado ng isang bihasang lalaki na humaharap sa magandang balita. Ito ang katahimikan ng isang siyentipiko na tinitingnan ng isang resulta ng eksperimento na hula na. Alam ko, sabi niya, ang boses ay kalmado. Umupo ka. Naupo ako nang mahiyain sa silya sa harapan niya, magkakapit ang mga kamay. Hindi ko po alam ang gagawin. Pabulong kong sabi. Tinaasan niya ako ng kilay. Bakit hindi mo alam ang gagawin? Ang pagbubuntis ay isang magandang bagay. Ako ang mananagot. Ang salitang mananagot niya ay hindi nagbigay sa akin ng anumang ginhawa. Ito ay malamig at mekanikal, na parang nag-uusap siya tungkol sa isang kontrata sa negosyo. Pero ang relasyon po natin, syempre, hindi ito maaring ibunyag. Puto niya sa akin, ang boses ay may kapangyarihan. Ang aking reputasyon, at pati na rin ang kaligtasan mo at ng bata, ay hindi magpapahintulot. Kailangan nating maging lubos na maingat. Tumayo siya, naglakad-lakad sa silid, nakakapit ang mga kamay sa likod. Ang kanyang tindig ay nagbigay ng isang ganap na kapangyarihan
na parang ang lahat ay nasa palad niya. Mula bukas, hindi mo na kailangang pumunta sa gallery. Magpahinga ka ng lubusan. Naghanda na ako ng bagong matutuluyan para sa'yo. Isang lugar na ligtas, pribado, at may kumpletong kagamitan para sa iyong pagbubuntis. Bagong matutuluyan po? Tanong ko, nagulat. Hindi na sapat ang kaligtasan ng kondo na ito. Kailangan ko ng lugar kung saan maaari kong kontrolin ang lahat para walang anumang panganib, sabi niya. Ito ay isang luxury apartment sa Alabang, Muntinlupa, ang pinakaligtas na lugar sa lungsod. Handa na ang lahat. Bukas, susunduin ka ng aking mga tauhan. Ang lahat ng desisyon ay mabilis na ginawa. Hindi ako binigyan ng pagkakataon na tumutol o magbigay ng opinyon. Ang bata sa aking sinapupunan ay tila hindi na anak ko, kundi isang mahalagang ari-arian niya. At ginagawa niya ang lahat para protektahan ang ari-arian na iyon. Kinabukasan, dinala ko ng isang eleganteng kotse sa Alabang, Muntinlupa. Ang lugar ay malayo sa ingay ng sentro ng Maynila. Ang mga kalsada ay malawak, may mga puno sa gilid, matataas na kondominium at mga mansyon na tahimik. Huminto ang kotse sa harap ng isang kondominium na parang 5-star hotel. Dinala ko sa isang apartment sa ika-15 palapag. Nang bumukas ang pinto, isang nakamamanghang espasyo ang lumabas sa aking paningin. Ang apartment ay napakalawak. Ang interior ay minimalist pero napakamahal. Ang sala ay may malaking salamin na dingding na nakatutok sa Makati skyline. Ang lahat ay perpekto. Kusina na may modernong kagamitan, malaking at malambot na kama sa kwarto, banyo na may marble tiles. Ang lahat ay may malamig na puti at abong kulay. Ang assistant ni Don Ricardo ay naglibot sa akin. Lahat ng kailangan mo ay nandito. Ang mga sariwang pagkain ay ihahatid araw-araw. Kung may iba ka pang kailangan, tumawag ka lang sa akin. Isang personal na doktor ang bibisita sa iyo linggo-linggo. Nang aalis na siya, napabulalas ako ng tanong. Pwede po ba akong lumabas para maglakad-lakad? Ngumiti ang assistant, isang peking ngiti. Pansamantala, wag muna. Sabi ni Don Ricardo, hindi maganda ang hangin sa labas para sa buntis. Ang lahat ng nasa loob ay nasanitize. Magpahinga ka lang. Nang sumara ang pinto, nakulong ako sa isang eleganteng espasyo na nakakakilabot sa sobrang katahimikan. Lumapit ako sa salamin na bintana, tiningnan ang mga sasakyang nagmamadali sa ibaba. Nasa akin ang lahat, pero wala akong kalayaan. Ang apartment na ito, kasamang lahat ng kagamitan, ay hindi isang tahanan. Ito ay isang hawla. Isang gimintuang hawla na perpektong ginawa para ikulong ako at ang ari-arian na dala ko. Ang mga unang araw sa gimintuang hawla ay lumipas ng mabigat. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko na ginagawa ni Don Ricardo ang lahat ng ito para sa ikabubuti ko at ng bata. Gusto niya ng isang ganap na ligtas na kapaligiran, isang perpektong pangangalaga. Pero ang pakiramdam ng kawalang katiyakan ay lumalaki sa loob ko. Parang isang makamandag na baging na tahimik na kumakapit sa bawat sulok ng aking kaluluwa. Ang apartment na ito ay sobrang perpekto na walang lohika. Ang lahat ng kagamitan ay nakasalansan ng maayos, walang ni isang alikabok. Ang refrigerator ay laging puno ng mamahaling organic na pagkain. Ang aking mga damit, mula sa damit pantulog hanggang sa pangbahay, ay pawang mamahaling brand na pinapalitan araw-araw nang hindi ko hinihiling. Tila, may isang kamay na hindi nakikita ang nag-aayos ng buhay ko ayon sa isang script na nakasulat na. Hindi ko naramdaman ang init ng buhay, tanging ang lamig ng isang programadong kaginhawaan. Nagsimula akong mapansin na mahigpit akong binabantayan. Sa tuwing lalapit ako sa pinto, tila laging nakakatanggap ng signal ang security guard sa ibaba. Minsan, sinubukan kong sabihin sa part-time na kasambahay na gusto kong bumaba sa lobby para magpahangin. Agad siyang tumawag sa isang tao. Pagkalipas ng ilang minuto, tumawag sa akin ang assistant ni Don Ricardo. Ang boses niya ay malambot pero matigas. Amira, pinapahinga ka ni Don Ricardo sa loob. Ang kalusugan mo at ng sanggol ang pinakamahalaga.
Ang teleponyo ko ay naging walang silbi rin. Maaari kong tawagan ang aking ina, pero bawat tawag ay parang nakikinig sila. Hindi ako naglakas loob na magsalita ng anuman maliban sa mga formal na pagtatanong sa kalusugan. Nang sinubukan kong mag-login sa aking social media account, isang error message ang lumabas. Pagkalipas ng ilang oras, tumawag ang assistant at sinabing iminumungkahi ni Don Ricardo na pansamantala kong burahin ang lahat ng social media accounts ko para maiwasan ang mga gulo at mag-focus sa pagbubuntis. Ang kahilingan ay ibinigay bilang mungkahi, pero alam kong ito ay isang utos. Ang paghihiwalay ay naging mas malinaw. Ako ay naputol sa labas ng mundo. Ang aking mga dating kaibigan ay hindi na ako makontak. Ang buhay ko ay nakulong lang sa 4 na dingding ng apartment na ito. Ang tanging lugar kung saan makikita ko ang mundo ay sa pamamagitan ng malaking bintana. Araw-araw, nakatayo ako roon ng ilang oras. Tinitingnan ang Makati skyline sa malayo. Isang simbolo ng kalayaan at buhay na nawala sa akin. Naramdaman ko na parang isang ibon na nakakulong. Tinitingnan ang ibang ibon na malayang lumilipad sa langit. Ang pakiramdam na binabantayan ay hindi lang nagmula sa labas, kundi pati na rin sa loob ng apartment. Naramdaman ko na bawat kilos ko ay hindi nakakatakas sa mga matang hindi nakikita. Nagsimula akong maging mas maingat. Nagkunwari akong nahulog ang isang hairpin sa ilalim ng kama. Nang yumuko ako para kunin, may nakita akong maliit na itim na tuldok na nakakabit sa sulok ng dingding. Tiningnan ko ng mabuti at nakakita ako ng katulad na mga itim na tuldok sa air purifier, sa orasan sa dingding at kahit sa banyo. Ang mga ito ay napakaliit na kamera na nakakabit ng sopistikado. Naramdaman ko ang lamig na tumakbo sa aking gulugod. Hindi lang ako nakakulong, kundi pati na rin ang aking privacy ay kinuha. Bawat sandali ng buhay ko, mula sa pagkain, pagtulog, hanggang sa pagpapalit ng damit, ay nire-record. Ang apartment na ito ay hindi isang maginhawang bilangguan. Ito ay isang laboratorio at ako ang subject na inoobserbahan 24/7. Ang takot ay nagsimulang sumakop sa akin. Isang tunay na takot na mas malinaw kaysa dati. Ano ba talaga ang batang ito sa sinapupunan ko na kailangan ni Don Ricardo na gumamit ng ganitong matinding hakbang? Ang takot ay naging pag-iingat. Hindi na ako ang inosenteng pasibong babae na tumatanggap ng lahat ng pag-aayos. Nagsimula akong magkunwari na walang nangyayari. Nagpaplatuloy ako sa aking normal na buhay, pero tahimik akong nagmamasid sa lahat. Nire-record ang bawat abnormal na detalye. Alam kong kailangan kong alamin ang totoo. Kailangan kong maintindihan kung bakit ako ginaganito. Isang hapon, habang wala ang kasambahay, sinimulan kong halughugin ang apartment ng sistematiko. Tiningnan ko ang bawat drawer, bawat sulok. Ang lahat ay malinis at walang laman. Tila, wala pang nakatira sa lugar na ito bago ako. Pero hindi ako sumuko. Sinabi ng intuition ko na mayroong isang bagay na naiwan, isang bakas ng nakaraan. Nang hilahin ko ang pinakailalim na drawer ng aparador sa kwarto, ito ay naipit. Sinubukan ko nang hilahin ito ng maraming beses noon, pero hindi ito gumana, kaya inakala kong sira. Pero ngayon, mas determinado ako. Ginawa ko ang lahat ng lakas ko para hilahin, at pagkatapos ng isang tunog ng kalikot, bumukas ang drawer. Walang laman sa loob, maliban sa isang malinis na papel na lapat. Nabigo ako at isasara na sana ito. Pero nang hawakan ko ang lapat, naramdaman ko ang isang bagay na umuusli sa pinakasulok. Mabilis ang tibok ng puso ko. Maingat kong inalis ang lapat na papel. Nakasiksik sa isang maliit na espasyo sa dingding ng aparador ang isang maliit na notebook. Ang brown na balat ay luma na. Hindi ito tulad ng anumang bagay sa apartment na ito. Ito ay luma, may bakas ng panahon at ng dating may-ari. Mabilis kong kinuha ang notebook, itinago sa ilalim ng aking damit at isinara ang drawer tulad ng dati bago bumalik ang kasambahay. Nagantay ako hanggang gabi, nang tahimik na ang buong gusali.
Ikinandado ko ang pinto ng kwarto. Umupo ako sa sulok na walang kamera at binuksan ang notebook sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara. Ito ay isang diary. Ang sulat kamay ng isang babae ay malambot pero medyo nanginginig. Ang mga unang pahina ay nagtala ng pakiramdam ng pagkabigla nang ilipat sa apartment na ito, katulad ng akin. Pero habang tumatagal, naging madilim ang tono. Araw 15. Ang lugar na ito ay maganda na parang panaginip. Pero bakit ako nakakaramdam ng labis na kalungkutan? Sabi niya, lahat ito ay para sa ikabubuti ko at ng bata. Araw 28. Hindi ako pinapayayang lumabas. Sabi nila, hindi maganda ang hangin. Namimiss ko ang amoy ng araw. Araw 40. Natuklasan ko ang mga matang nakakalat sa lahat ng dako. Hindi na ako. Isa akong incubator machine. Araw 56. Ang mga panaginip ay lalong naging kakaiba. Nanaginip ako na ang anak ko ay hindi mukhang bata. Tinitigan niya ako at natakot ako. Araw 71. Pagod na ako. Ang mga tableta na pinaiinom nila sa akin araw-araw ay nagpapadama sa akin ng antok. Wala na akong lakas para mag-isip pa. Binasa ko ito. Nanginginig ang mga kamay at paa. Pakiramdam ko, binabasa ko ang sarili kong kwento sa hinaharap. Ang babaeng ito, dumaan din siya sa lahat ng pinagdadaanan ko. Paghihiwalay, pagbabantay, mga tableta. Ibinuklat ko ang huling pahina. Ang sulat kamay ay magulo, nagmamadali, na parang isinulat sa matinding gulat. Araw 79. Bukas. Bukas ang araw 80. Sabi niya, yon ang araw ng kapanganakan ng bata. Pero bakit 80 araw lang? Bakit eksaktong ganoon? Sabi niya, kailangan akong tumakas. Sabi niya, pagkatapos ng araw o tato, matatapos ang lahat. Hindi ito isang simula. Ito ay isang katapusan. At pagkatapos, ang huling linya na nakasulat sa ibang tinta na parang idinagdag pagkatapos, isang babala para sa susunod na darating. Huwag kang maging tulad ko. Huwag kang mag-antay hanggang araw o tato. Sa oras na yon, huli na. Nahulog ang notebook sa aking kamay, tahimik na bumagsak sa sahig. Ang aking tenga ay parang may umuugong. Araw o tato. Isang nakakatakot na numero. Mabilis akong nagkalkula. Dinala ako rito mga 1 linggo matapos kong malaman na buntis ako. Gaano na ako katagal dito? Sinubukan kong alalahanin. Halos 2 linggo na, 14 na araw. Nasa araw 14 ako. 66 na araw na lang. Isang malamig, matalim na takot ang tumusok sa aking dibdib. Hindi ito isang normal na pabubuntis. Ito ay isang kasuklam-suklam na plano. At ako ay isang pyesa sa chessboard nila. Ang diary na ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang babala. Isang munting sinag ng liwanag sa makapal na dilim na bumabalot sa akin. Kailangan kong alamin ang katotohanan bago pa huli ang lahat. Bago sumapit ang araw o tato ng tadhana. Ang diary ay naging bahagi na ng buhay ko. Itinago ng mabuti sa ilalim ng lihim na drawer. Ito ay ang pinagmumulan ng aking takot at ang tanging motibasyon ko para kumilos. Alam kong nasa isang tahimik akong labanan kung saan ang anumang kapabayaan ay maaring magdulot ng trahedya, tulad ng babaeng yon. Kailangan kong magkunywari na ako pa rin ang masunurin na ibon sa hawla, habang tahimik na naghahanap ng paraan para makatakas. Sinimulan ko ang aking investigasyon sa pamamagitan ng pagsubok sa sistema ng pagbabantay. Alam kong may kamera na nakatago sa air purifier sa sulok ng kwarto. Isang umaga, habang may hawak na baso ng tubig, nagkunywari akong nadulas at nabuhos ang tubig sa makina. Sumigaw ako sa gulat. Mabilis na kumuha ng tolya at nagkunwaring nag-aalala. Inobserbahan ko ang reaksyon. Walang pumasok. Ang kasambahay ay dumating lang sa karaniwan niyang oras. Pero pagkalipas lang ng ilang oras,
Tumawag ang assistant ni Don Ricardo. Ang boses niya ay malambing pa rin. Amira, narinig kong nasira mo ang air purifier. Huwag kang mag-alala. May magdadala ng bago mamayang hapon. Eksakto sa sinabi niya. Nang hapon na yon, dalawang lalaki na nakasuot ng uniforme ang dumating at nagpalit ng bagong air purifier. Mabilis silang nagtrabaho, propesyonal at walang sinabi. Ang pangyayaring ito ay nagpatunay ng dalawang bagay. Una, alam nila ang lahat ng nangyayari sa apartment na ito halos kaagad. Pangalawa, gusto nila na laging perpekto ang lahat at ang bawat problema ay mabilis na naayos para hindi maantala ang proseso. Sunod, napansin ko ang mas maliliit na bagay. Sa diary, binanggit ng babaeng yon na gusto niya ang silk nightgowns na kulay emerald green. Sinimulan kong tingnan ang aking aparador. Totoo nga, bawat ilang araw, may mga bagong nightgowns na automatikong lumalabas. At nakakagulat, karamihan ay Silk at may kulay, emerald green. hindi lang nila binabantayan ang kilos ko, kundi sinusubukan din nilang ipilit sa akin ang mga gawe, ang mga gusto ng nauna sa akin. Gusto ba nila akong gawing perpektong kopya niya? Ang ideyang yon ay nagpanginginig sa akin. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng iba pang clues. Tiningnan ko sa likod ng mga painting, sa ilalim ng karpet, sa mga palamuting libro sa estante. Ang lahat ng pagsisikap ko ay tila walang silbi. Ang lugar na ito ay nalinis ng husto. Ang diary lang siguro ang nag-iisang pagkakamali na naiwan nila. Ang pagtigil ay halos nagpadala sa akin sa desperasyon. Pakiramdam ko, naghahanap ako sa isang silid na madilim. Alam kong may halimaw sa kung saan, pero hindi ko matukoy ang lokasyon nito. Bawat kilos ko, gaano man kasopistikado, ay tila nasa ilalim ng kanilang pagbabantay. Hindi nila ako pinigilan. Tahimik lang silang nagmamasid, parang isang matanda na tinitingnan ang isang bata na naglalaro ng tagu-taguan ng walang pag-asa. Ang katahimikan na yon ay mas nakakatakot pa kaysa sa banta. Ipinapakita nito ang kanilang ganap na kumpiyansa na kahit anong gawin ko, hindi ako makakatakas sa kanilang palad. Ang aking tahimik na investigasyon ay hindi nakalampas sa matatalinong mata ng sistema ng pagbabantay. Sa araw 20, ang nakakatakot na katahimikan ay sa wakas ay nabasag. Noong gabi, ang tablet na nakalagay sa coffee table sa sala ay biglang umilaw, nagpapakita ng isang video call. Ang tumatawag, Don Ricardo. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya sa akin sa ganitong paraan mula nang lumipat ako rito. Bago yon, lahat ng utos ay dumaan sa assistant. Kumunot ang noo ko. Alam kong hindi ito isang ordinaryong tawag. Huminga ako ng malalim, sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses at pinindot ang accept. Ang mukha ni Don Ricardo ay lumabas sa screen. Nakaupo siya sa isang eleganteng opisina. Sa likod niya ay isang bookshelf na umabot sa kisame. Hindi na siya mukhang relax tulad ng dati. Ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin sa screen ay matalim at nanunuot. "Magandang gabi, Amira," sabi niya. Ang boses niya ay wala ng init. Sa halip, mayroong isang malamig na distansya. "Parang abala ka nitong mga nakaraang araw, hindi ba?" Ang simpleng tanong na yon ay parang isang patalim na tumusok sa puso ko. Alam niya ang lahat. "Naglinis lang po ako ng kaunti para maaliw," nauutal kong sabi. Mahina siyang ngumiti, isang ngiti na walang kagalakan. Ang pagkausyoso ay isang magandang katangian, Amira. Pero hindi sa lahat ng oras. Lalo na sa isang magiging ina na ang tanging trabaho ngayon ay panatilihing kalmado ang isip. Ang iyong kapayapaan ay direktang nakakaapekto sa kalidad ng bagay na dala mo. Ang bagay na dala ko, ulit ko, pakiramdam ko ay tuyo ang aking lalamunan. Hindi niya ito tinawag na bata o anak namin. Tinawag niya itong bagay. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Lumakas ang boses niya. At huwag mong subukang alamin ang mga Bagay na hindi mo dapat malaman.
Hindi magdudulot yun ng magandang resulta. Magpakabait ka lang, manatili rito, tamasay ng pinakamahusay na pangangalaga at magantay sa araw ng panganganak. Yan ang pinakamahusay para sa lahat. Ang kanyang pagiging superior at pag-uutos ay nagpadama sa akin na hindi ko na ito kayang pigilan. Ang takot at sama ng loob na naipon sa loob ko ay sumabog. Gusto ko pong umalis dito, bigla kong sabi. Hindi ako makakatira ng parang isang bilanggo. Tumahimik ang paligid. Ang mukha ni Don Ricardo sa screen ay dumilim. Pagkatapos ng ilang segundong parang walang katapusan, nagsalita siya. Ang boses ay bumaba, nagdadala ng isang hindi itinatagong banta. Hindi maaari. Dalawang salita lang, pero parang isang hatol ng kamatayan na sumara sa lahat ng pag-asa ko. Bakit? Halos sumigaw ako. Nagsimula ng mamuo ang luha sa aking mga mata. Anak ko rin po yan. Tiningnan ako ni Don Ricardo. Ang kanyang tingin ay malamig at walang awa. Dahil dala mo ang isang bagay na hindi ko maaring matalo. Ang linyang yon, kasama ang lahat ng kalupitan nito, ay nagpatunay sa lahat ng aking pinakamasamang takot. Ang bata sa aking sinapupunan ay hindi isang minamahal na buhay. Ito ay isang proyekto, isang sugal, isang bagay na hindi niya maaring matalo. At ako ay tagapag-alaga lang, isang mobile incubator. Walang karapatang umalis, walang karapatang magbigay ng opinyon. Nagtapos ang tawag. Naging itim ang screen ng tablet na nagpapakita ng aking mukhang puno ng luha. Naintindihan ko na. Walang pag-ibig, walang pag-aalala rito. Meron lang isang planong pinag-isipan ng husto at hindi ko sinasadyang naging bahagi ako nito. Ang babala ni Don Ricardo ay nagtulak sa akin sa kawalan ng pag-asa, pero kasabay nito, nagpaliyad ng isang matinding instinct na mabuhay. Hindi ako maaring umupo lang at mag-antay ng kamatayan. Kailangan kong humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa labas ng mundo. At ang tanging pag-asa ko ngayon ay si Pia, ang babaeng binanggit sa diary. Nandito siya. Dumaan siya sa lahat ng ito. At marahil, siya lang ang makakatulong sa akin. Pero paano ako makikipag-ugnayan kung bawat kilos ko ay binabantayan? Nagsimula akong magbigay pansin sa mga taong tanging pinapayagang makapasok at makalabas sa apartment. Ang part-time na kasambahay at ang daily food delivery person. Ang kasambahay ay isang babaeng may edad na, tahimik at mukhang sinanay na hindi masyadong nakikipag-usap. Ang delivery person naman ay laging iba-iba. Nagde-deliver lang sila sa pinto at umaalis agad. Ang mga sumunod na araw, nabuhay ako sa matinding pag-iingat. Nagaantay ng isang senyales kahit na maliit. At pagkatapos, dumating ito ng hindi inaasahan. Sa araw 23, sa tanghalian na dinala, merong isang mangkok ng chicken soup. Dahan-dahan akong kumain, mabigat ang loob. Nang kainin ko ang huling kutsara, parang huminto ang puso ko. Sa ilalim ng puting porselanang mangkok, may isang maliit na karakter na inukit. Halos hindi. Mapapansin, P. Nanginginig ang kamay ko. Ito na. Ito na ang sinyales. Hindi ito aksidente. May isang taong sumusubok na makipag-ugnayan sa akin. Ang pag-asa ay muling sumiklab. Mabilis kong hinugasan ang mangkok. Sinubukan kong burahin ang lahat ng bakas na nakita ko ito. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas ang pangalawang sinyales. Nagpadala ang mga tauhan ni Don Ricardo ng isang bagong painting para isabit sa sala, sabi nila, para magbago ang atmosphere at hindi ako mainip. Ito ay isang oil painting ng isang tahimik na dalampasigan. Nagkunwari akong nagustuhan ko ito, pero pulo ng pagdududa ang aking loob. Nang ako na lang ang mag-isa, maingat kong sinuri ang painting. Hinawakan ko ang bawat gilid ng kahoy na frame. At pagkatapos, sa itaas na kanang sulok, sa likod ng canvas, naramdaman ng daliri ko ang isang maliit, matigas at malamig na bagay. Ginamit ko ang kuko ko para unti-unting buksan at isang maliit na silver ring ang nahulog at gumulong sa sahig. Dali-dali ko itong pinulot. Ito ay isang simpleng silver ring.
Ang ibabaw ay may inukit na maliit na bulaklak ng sampagita. Natigilan ako. Sa diary, isinulat ng babaeng yon. Ngayon, binigyan niya ako ng silver ring na may sampagita. Sabi niya, iyan ang sarili kong bulaklak. Ito ang singsing na yon. Si Pia, ang babae sa diary, ay malapit lang. Sinusubukan niya akong padalhan ng mga mensahe, mga patunay na totoo siya at alam niya ang kwento ko. Ang panghuling senyales, ang pinaka-critical, ay dumating sa araw 26. Isang umaga, nang dumating ang kasambahay para kunin ang basura, nahulog ang trash bag sa harap mismo ng pinto ko. May ilang bagay na kumalat sa sahig. Habang nagmamadali siyang magpulot, isang maliit, gusot na piraso ng papel ang naipit sa paanan ko. Tila, hindi niya napansin. Mabilis ang tibok ng puso ko. Mabilis kong inapakan ang papel at nagkunwari akong tumutulong sa kanya. Nang makaalis siya, kinuha ko ang papel. Nagmadali akong pumasok sa banyo at ikinandado ang pinto. Nanginginig ang aking kamay. Binuksan ko ang papel. Ang mga salitang isinulat ng nagmamadali ay lumabas. Alam nila na nagdududa ka. Huwag kang maniwala sa mga tableta. Ako ay naging ikaw. Matutulungan kita. Maghanda ka. Pia Montalvo. Sa wakas, alam ko na ang buong pangalan niya. Pia Montalvo. At ang babala niya tungkol sa mga tableta ay nagpatunay sa isa sa pinakamalaking takot ko. Ang babala ni Pia Montalvo tungkol sa mga tableta ay patuloy na bumabagabag sa akin. Bawat umaga, kapag iniaabot sa akin ng kasambahay ang isang basong tubig at 2 puting kapsul, naramdaman ko ang pagdudual. Hindi dahil sa paglilihi, kundi sa pagkamuhi at takot. Sabi nila, ito ay multivitamins at iron na kailangan para sa pagbubuntis. Masunurin akong uminom ng mga ito araw-araw nang walang duda. Pero ngayon, ang mga tila inosenteng tableta ay naging nakakatakot na lason sa aking mga mata. Alam kong hindi ako maaring tumigil bigla sa pag-inom. Ang kilos na yon ay magdudulot agad ng alarma. Kailangan. Kung alamin ng totoo kung ano ang nasa loob nito. Kinabukasan, tinanggap ko pa rin ng tubig at 2 tableta tulad ng dati. Pero sa halip na inumin agad sa harap ng kasambahay, sinabi kong medyo masama ang pakiramdam ko at gusto kong magpahinga sandali at inumin ko na lang mamaya. Nang sumara ang pinto ng kwarto, mabilis kong inilagay ang 2 tableta sa isang maliit na bote na inihanda ko at ininom ang tubig. Itinago ko ang bote sa pinagtataguan ng diary. Kailangan kong kolektahin ang mga ito kahit hindi ko alam kung anong susunod na gagawin ko. Ang kilos na ito ay nagparamdam sa akin ng kaba. Nirecord ba ito ng kamera? Alam ba nila? Pero wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong sumugal. Lumipas ang ilang araw ng tahimik. Tila walang nakapansin sa ginawa ko. Nagbigay ito sa akin ng kaunting lakas ng loob. Pero nananatili pa rin ang tanong, ano ba talaga ang mga tabletang ito? Ano ang epekto nito sa akin at sa bata? Bumalik ang mga linya sa diary. Ang mga panaginip ay lalong naging kakaiba. Nanaginip ako na ang anak ko ay hindi mukhang bata. Tinitigan niya ako at natakot ako. Ito ba ang sanhi ng mga tableta? Sinasabotahe ba nila ang pagbubuntis ko? Dinagawang isang kakaibang nilalang ang anak ko? Habang nalulunod ako sa magulong pag-iisip, dumating ang susunod na senyales mula kay Pia. Sa pagkakataong ito, itinago ito sa isang magazine tungkol sa pagiging ina na dinala sa akin. Nakasabit sa pagitan ng 2 pahina ang isang mas maliit na piraso ng papel na may ilang salita lang. Medicine cabinet, sa likod ng salamin. Puting bote, hindi vitamins. Nagantay ako hanggang sa makatiyak akong ako lang ang mag-isa. Pagkatapos, pumasok ako sa banyo. Binuksan ko ang medicine cabinet sa likod ng malaking salamin. Sa loob ay may iba't ibang uri ng supplements,
lotions, lahat ay mamahaling imported na may kumpletong label. Pero sa pinakasulok, nakatago sa likod ng iba pang gamot, ay isang puting garapon na walang label. Binuksan ko ito. Sa loob ay may daan-daang puting kapsul, eksaktong tulad ng iniinom ko araw-araw. Tama si Pia, hindi ito reseta ng vitamins. Ito ay isang lihim na gamot na ginawa para sa isang layunin na hindi ko alam. Ang nakakakilabot na katotohanan ay halos nagpatumba sa akin. Hindi lang nila ako ikinulong at binantayan. Nilalason nila ako. Nilalason ang sarili kong anak gamit ang hindi alam na gamot. Ang galit at takot ay umabot sa suktulan. Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong makita si Pia. Tila, nabasa niya ang aking isip. Ang huling mensahe, ang critical na mensahe, ay dumating ng gabing yon. Ito ay isiniksik sa siwang ng pinto, siguro ng delivery person ng hapunan. Kung gusto mo ng ebidensya, ng totoong ebidensya para ibunyag ang kanilang krimen, kailangan mong pumunta rito. Floor 17, vent pipe sa banyo. Hating gabi ngayon, araw 27, magpakatatag. Araw 27, hating gabi ngayon. Itinakda ni Pia ang oras. Hindi na ito isang mungkahi. Ito ay isang appointment, isang sugal kung saan kailangan kong itaya. Ang buhay ko at ng anak ko. Tiningnan ko ang tiyan ko, naramdaman ko ang buhay na lumalaki. Hindi ko hahayaang maging biktima ang anak ko ng malupit na planong ito. Kahit nanginginig sa takot, alam kong kailangan kong umalis. Ngayong gabi, aakyat ako sa ika-17 palapag, gabi ng araw 27. Tahimik na tumunog ang orasan sa dingding ng 11:00. Ang buong gusali ay ngalubog sa nakakakilabot na katahimikan. Naupo ako sa dilim, mahigpit na hawak ang papel ni Pia sa aking palad na basang-basa ng pawis. Hating gabi, ika-17 palapag, vent pipe. Bawat salita ay parang martilyo na tumatama sa aking kaba. Ang takot at pag-asa ay nag-aagawan sa aking dibdib. Takot na baka bitag ito, na alam na ni Don Ricardo ang lahat at naghihintay lang sa aking mahulog. Pero may pag-asa na totoo si Pia, na ang ebidensya na iyon ang tanging susi para makatakas kami ng anak ko sa impyerno nito. Para sa anak ko, kailangan kong sumugal. Nagpalit ako ng madilim at masikip na damit para madaling kumilos. Nagantay ako hanggang eksaktong hating gabi, kung kailan sa tingin ko ay pinakalapses ang security system. Pumasok ako sa banyo, ikinandado ang pinto. Ang mahinang liwanag ng buwan ay tumagos mula sa maliit na bintana, nagliliwanag sa metal na takip ng vent pipe malapit sa kisame. Mukha itong maliit at nakakatakot. Naglagay ako ng upuan, hawak ang metal na nail file, ang tanging matigas na bagay na nakita ko. 4 na turnilyo ang nakakapit sa takip, kalawangin na. Maingat kong sinubukan na hindi gumawa ng ingay, gamit ang nail file para paikutin ang bawat turnilyo. Ang pawis ay tumulo sa aking noo, pumasok sa aking mata. Pagkatapos ng halos kalahating oras na pakikipaglaban, sa wakas ay lumuwag ang takip. Tinanggal ko ito. Isang bugso ng maalikabok at kulob na hangin ang tumama sa mukha ko. Sa loob ay isang itim na espasyo. Nanginginig ako, pero wala nang atrasan. Huminga ako ng malalim, inilagay ang isang kamay sa tiyan ko at bumulong. Anak, magkasama tayong magsisikap. Pagkatapos, pumasok ako sa makitid at madilim na butas na yon. Sa loob ng tubo ay ibang mundo, masikip, maalikabok at itim na parang tinta. Kailangan kong gumapang gamit ang kamay at tuhod ko. Sinubukan kong kumapit sa mga gilid ng metal para umakyat. Ang aking tuhod at siko ay nasugatan. Bawat galaw ay nagdudulot ng mahinang tunog ng metal na nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Kinagat ko lang ang aking labi at gumapang pasulong. Paakyat, umaasa na nasa tamang direksyon ako. Pagkatapos ng matagal na panahon, nakakita ako ng mahinang liwanag sa unahan. Ika-17 palapag. Mas mabilis akong gumapang. Nang makalapit ako, nakita ko na isa pa itong takip ng vent pipe. Ginawa ko ang lahat ng lakas ko para itulak. Tumilapon ang takip,
bumagsak sa sahig ng banyo sa ibaba na may mahinang tunog. Nagpigil ako ng hininga at nagantay, pero walang anumang ingay. Ang apartment sa ika-17 palapag ay tila walang nakatira. Mabilis akong lumabas, puno ng alikabok at sapot. Ang banyong ito ay luma at maalikabok, malinaw na. Matagal nang inabandona. Maingat akong lumabas. Ang apartment ay walang laman, walang anumang muebles. At nandun na. Sa gitna ng sala ay isang maliit na itim na cloth bag. Maayos na nakalagay sa sahig. Tumakbo ako. Mabilis ang tibok ng puso ko. Binuksan ko. Sa loob ay isang maliit na USB at isa pang lumang diary. Siguro ay kay Pia mismo. Dali-dali kong isiniksik ang dalawa sa bulsa ng aking damit. Tapos na ang misyon. Kailangan kong bumalik agad. Bumalik ako sa banyo, pumasok sa tubo, at sinimulan ang paggapang pababa. Nang makabalik ako ng ligtas sa sarili kong banyo, maingat kong ibinalik ang takip. Nilinis ang lahat ng bakas. Nang makahinga ako ng maluwag, biglang umilaw ang tablet sa dressing table. Isang bagong mensahe mula kay Don Ricardo. Parang huminto ang puso ko. Sana'y maganda ang hangin sa ika-17 palapad ngayong gabi. Huwag nang maglakad-lakad mag-isa. Mapanganib. Parang nagyelo ang dugo sa aking ugat. Alam niya. Alam niya ang bawat kilos ko. Sinusubaybayan niya ako habang umaakyat, kinukuha ang bag at bumababa. Hindi niya ako pinigilan. Tahimik lang siyang nagmasid, parang isang pusa na naglalaro sa isang daga. Ang matinding takot ay napalitan ng isang malamig na galit. Hindi na ako natatakot. Kung ako man ay huli na, lalaban ako hanggang sa huli. Naghukay ako sa aking lumang kabinet, kung saan may isang lumang laptop na sinabi ng kasambahay na sira at itatapon na. Sigurado ako na hindi ito konektado sa network. Isinaksak ko ang USB. Umilaw ang screen. Nagpapakita ng ilang video at audio files. Nanginginig kong pinindot ang unang file. Ang file ay may pangalan, Patient 04, Treatment. Pinindot ko ang play. Ang screen ay nagpakita ng isang puting silid, parang ospital. Isang buntis na babae, malaki na ang tiyan, ay nakatali ang mga kamay at paa sa gilid ng kama. Umiiyak siya. Nagmamakaawa ng desperado. Parang awa niyo na! Huwag! Ang anak ko! Pakiusap ang anak ko! Pero walang sumagot. Isang taong nakasuot ng puting coat na hindi makita ang muka ang lumapit. May hawak siyang syringe na may dilaw na likido. Nagpupumiglas ang babae, pero hindi siya makalaban. Ang karayom ay tumusok ng diretsyo sa kanyang tiyan. Sumigaw siya ng huling beses at pagkatapos ay nawalan ng ulirat. Itinaas ko ang kamay ko sa aking bibig, pinipigilan ang hikbi. Mahigpit kong miyakap ang tiyan ko. Naramdaman ko ang matinding habag at takot. Nanginginig kong pinindot ang pangalawang file. Infrared eavesdropping. Ang video ay kinuha gamit ang infrared camera. Malabo ang imahe, may kulay pula at orange. Nakaupo si Don Ricardo sa dulo ng mesa at sa paligid niya ay isang grupo ng mga taong nakasuot ng blue coat. Ang boses niya ay malamig, walang emosyon. Ang Product 04 ay nagpakita ng maling biological reaction. Masyadong mabilis ang paglaki, may mga sinyales ng pagtanggi ng host. Hindi maaring magpatuloy. Kailangan ng bawiin. May isa pang nagsalita. Sir, paano po ang host? Sumagot si Don Ricardo. Ang boses ay parang nag-uusap. Tungkol sa sirang bagay. Memory wipe. Ilipat sa isang nursing home. Maganda ng susunod na host. Hindi maaring maantala ang proyekto. Naintindihan ko. Ang babae sa unang video ay ang Product 04. At ang kanyang kapalaran matapos bawiin ang fetus ay burahin ang alaala at itapon. Pakiramdam ko, nasasakal ang dibdib ko. Pero kailangan kong manood pa. Ang pangatlong file ay may pangalan, Ultrasound Subject M. Ang M ba ay Amira? Ako ba yon?
Lumabas ang black and white ultrasound screen. Isang lumalaking fetus, pero hindi ito tulad ng mga ultrasound na nakita ko. Gumagalaw ito ng tuloy-tuloy, abnormal na mabilis at malakas. At pagkatapos, nangyari ang pinakakakilakilabot. Ang maliit na ulo ng fetus ay lumingon pabalik. Ang dalawang itim na mata ay tila nakatitig ng diretso sa kamera, nakatitig ng diretso sa akin, na parang may kamalayan. Isang kamalayan na hindi pag-aari ng isang sanggol. Sumigaw ako at itinulak palayo ang laptop. Yon ang anak ko. Yon ang bagay na lumalaki sa loob ko. Kinailangan ko ng matagal na panahon bago ako kumalma at buksan ang huling file. Isang audio recording na may pangalan, Pia Explanation. Ang pagod at mapait na boses ni Pia Montalvo ay umalingonggaw. Kung narinig mo ang mga linyang ito, ibig sabihin, sapat ang tapang mo. Binabati kita at nakikiramay din ako sa iyo. Ikaw, ako, at marami pang iba bago tayo ay pinili. Tayo ay malusog, matatalino, at may mahirap na sitwasyon. Tayo ang perpektong host. Hindi kailangan ni Don Ricardo ng isang anak sa normal na paraan. Siya ay nababagabag sa paggawa ng isang perpektong lahi. Isang bagong henerasyon ng mga tao ayon sa kanyang gusto. Tinawag niya itong genetic reshaping plan. Ang mga bata na dala natin ay hindi resulta ng natural fertilization. Sila ay mga fetus na ginawa sa laboratorio, gene-edited para magkaroon ng superior na katangian. At ang mga tableta na iniinom natin araw-araw, hindi yon vitamins. Yun ay catalyst para mapabilis ang paglaki ng fetus at kasabay nito, pigilan ng ating immune system para hindi itapon ng katawan natin ang espesyal na produkto na ito. Tayo ay mga biological incubator lang. Sa araw 80, kapag ang produkto ay qualified na, kukunin nila ito. At tayo, kung mapalad, ay buburahin ng alaala at magsisimula ulit. Kung hindi mapalad, nakita mo na sa unang video. Tumahimik ang boses ni Pia. Lahat ng piraso ay nagtugma. Hindi lang ako nagbubuntis. Ako ay host para sa isang kasuklam-suklam na genetic experiment project. Ang bata sa aking sinapupunan ay isang programadong produkto. At ang araw 80 ay ang araw ng kanilang pag-ani. Ang pagkabigla mula sa ebidensya sa USB ay nagparalisa sa akin sa loob ng ilang oras. Pero ang takot ay unti-unting napalitan ng isang matibay na desisyon. Hindi ko hahayaang maging susunod na biktima kami ng anak ko. Kailangan kong kumilos. Binigyan ako ni Pia ng ebidensya. Ngayon, kailangan kong humanap ng paraan para mailabas ito sa liwanag. Ang una kong naisip ay si Pia. Paano niya naipasok sa akin ang mga senyales at ang bag na ito? Siguradong may tumulong sa kanya. At ang taong yon ay maaari lang ang mga taong may access sa apartment na ito. Hindi ang kasambahay. Siya ay tauhan ni Don Ricardo. Kaya, ang tanghing natitira ay ang delivery people. Naalala ko ang binata na nagdala ng tanghalian, ang nagdala ng soup na may titik P. Laging nakasubsob ang baseball cap niya sa mukha, hindi kailanman tumingin ng diretso sa akin. Siya ang mahalagang link. Siya ay tauhan ni Pia. Pero pagkatapos, isang nakakatakot na pag-iisip ang sumagi sa akin. Kung naisip ko yon, siguradong alam din ni Don Ricardo at ng kanyang sistema ng pagbabantay. Naalala ko ang kakaibang itim na kotse na nakaparada sa tapat ng gusali nitong mga nakaraang araw. Akala ko, mga tauhan niya yon na nagbabantay sa akin. Pero marahil, hindi lang yon. Binabantayan nila ang sinumang nakikipag-ugnayan sa akin. Nasa panganib ang delivery person na yon. Kailangan ko siyang bigyan ng babala. Pero paano? Kontrolado ang aking telepono at tablet. Naalala ko na sa cloth bag na iniwan ni Pia, sa tabi ng diary at USB, mayroon pa siyang isang bagay. Isang lumang cellphone na may function lang ng tawag at text, walang SIM. Isang disposable phone. Kinalkula na ni Pia ang lahat. Hindi ko alam ang numero ng delivery person. Hindi rin ako makakontak ng diretso kay Pia.
Mayroon lang akong isang pagpipilian. Sumugal. Ginamit ko ang tablet para mag-access sa website ng delivery company na natatandaan kong nakita ko sa uniforme niya. Nakita ko ang hotline number ng customer service. Inilagay ko ang baterya sa lumang telepono, umaasa na may sapat pa itong kuryente. Umilaw ang screen. Nanginginig akong nag-type ng isang text message. Sinubukan kong gawin itong parang isang normal na business message hanggat maaari. Pagkatapos, ipinadala ko ito sa hotline. Baguhin ang ruta ng order 8686. Hinihiling ng customer na huwag dumaan sa main road. May checkpoint sa likod ng eskinita. Dumaan sa daanan sa tabi ng ilog agad. Ang numerong 8686 ay gawa-gawa ko lang, pero umaasa ako na sapat yon para mapansin at mailipat sa tamang tao. Sa sandaling pinindot ko ang send, isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa tablet sa mesa. Ang screen nito ay naging pula na may malaking text na tumatakbo sa screen. Unauthorized access detected. Security system alert. Alam kong nahuli na ako. Alam nilang gumamit ako ng kakaibang device para makipag-ugnayan sa labas. Nagsimulang tumunog ang alarm galing sa hallway. Ang puso ko ay parang drum. Parating na sila. Pero eksaktong sa sandaling yon, mula sa labas ng bintana, narinig ko ang sirena ng pulis. Hindi papunta sa gusali ko, kundi hinahabol ang isang bagay sa malayo. Isang gulo ang nangyari sa kalsada. Marahil, dumating ang mensahe ko sa tamang oras. Nakatakas siya. Pagkalipas ng ilang minuto, habang papalapit na ang mga yabag sa pinto ko, nag-vibrate ang lumang telepono sa kamay ko. Isang mensahe mula sa isang kakaibang numero. Ligtas na. Naihatid ang order. Salamat ma'am. Mag-ingat. Siya yun. Nakatakas siya. Nakalabas na ang ebidensya. Binasag ang pinto ng kwarto ko. Dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim ang pumasok. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa kanila. Wala nang takot sa aking puso. Nanalo ako sa unang laro ng chess. Kahit ano pa ang mangyari, ang katotohanan tungkol sa krimen ni Don Ricardo Montemayor ay hindi na nakatago sa dilim. Ang laban ko ay nagsisimula pa lang. Matapos akong dakpin, hindi ako sinaktan o tinanong. Ang katahimikan ay mas nakakatakot. Kinulong lang nila ako sa kwarto, pinutol ang lahat ng kagamitan. Ang laptop, tablet, at pati ang diary at USB ay kinuha. Iniwan nila ako sa tensyonadong pag-aantay sa loob ng isang linggo. Alam ko na ito ay psikolohikal na parusa, ang kanilang paraan para sirain ang kalooban ng mga hindi sumusunod. Inanunsyo ng Dr. Emilio na inilipat ako sa Level 2 Accelerated Protocol. Ang araw 80 ay pinaiksi sa araw 40 mula sa simula ng dosis. Mula ngayon, ang biological age ng aking fetus ay hindi na sumusunod sa natural na linggo. Binilang ko ang bawat araw na lumipas at ang numerong 34 ay malamig at nakakatakot sa aking isip. Sa umaga ng araw 34, pumasok ang assistant ni Don Ricardo. Nakangiti pa rin siya, pero ang ngiti ay wala ng init. Magandang umaga, Amira. Sapat na ba ang pahinga mo? Ang iyong mga nakaraang kilos ay nagpapakita na hindi matatag ang iyong isip. Maaring makasama yon sa fetus. Nagayo si Don Ricardo para dalhin ka sa isang special care unit. Doon, tutulungan ka ng mga doktor na muling suriin ang development indices ng fetus at patatagin ang iyong mental state. Isang malinaw na kasinungalingan. Alam ko na ang special care unit na yon ay ang lugar na ayaw kong puntahan. Pero wala na akong pagpipilian. Dalawang malalaking lalaki ang sumunod sa kanya. Sinamahan nila akong palabas ng apartment, palabas ng ginintuang hawla na tinirahan ko sa loob ng isang buwan. Dinala nila ako sa isang basement parking kung saan nag-aantay ang isang ambulansya na walang plate number. Sa loob, wala kundi isang kama at mga malamig na medical equipment. Sumara ang pinto ng ambulansya. Inilubog ako sa dilim at takot. Matagal tumakbo ang sasakyan, umikot sa maraming kalye bago pumasok sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod.
Huminto ito sa harap ng isang puting gusali na walang pangalan na mas mukhang isang research institute kaysa sa isang ospital. Ito ang ika-13 palapag. Dinala ako sa loob. Dumaan sa mahahabang puting koridor, malinis at sterile. Ang hangin ay malamig at tahimik, tanging ang tunog lang ng aming mga yabag ang umaalingaw-ngaw. Dinala nila ako sa isang examination room. Isang lalaki na nakasuot ng puting coat, may salamin na ginto ang frame at mga 40 anyos ang pumasok. Mukha siyang intelektual, pero ang kanyang mga mata ay nagpakita ng lamig ng isang walang pakiramdam na tao. Ipinakilala niya ang sarili bilang Dr. Emilio, ang chief of the project. "Magandang gabi, Amira," sabi niya. Ang boses ay kalmado. "Nalulungkot kami na kailangan nating magkita sa ganitong sitwasyon. Dapat ay nadantay ka lang ng masunurin. Pero ang pagkausyoso mo ay nagpilit sa amin na pabilisin ang proseso." Hindi na siya nagtago pa. "Anong proseso?" tanong ko, nanininig ang boses. Ngumiti si Dr. Emilio. "Siyempre, ang proseso ng proyekto. Kita mo, hindi ka lang simpleng nagbubuntis. Ikaw ay isang biological vessel na maingat na pinili para alagaan ng isang priceless product. At ang fetus sa iyong sinapupunan, hindi ito isang ordinaryong bata. Ito ay isang composite entity na lumalaki sa abnormal na bilis. Kailangan naming muling suriin ang mga indices nito at yakin na ang vessel ay walang negatibong rejection reactions." "Mga demonyo kayo!" bulong ko, naramdaman ko ang matinding pagkamuhi. Kami ay mga siyentipiko na nagbubukas ng kinabukasan para sa sangkatauhan. Pagwawasto niya, ang mukha ay puno ng pagmamataas. "Ngayon, kailangan namin ang iyong kooperasyon. Iiniksyonan ka namin ng isang sedative dose para makapagpahinga ka. Magiging napakadali ng lahat." Isang babaeng nurse ang lumapit, may hawak na syringe. Umurong ako, ang likod ko ay tumama sa dingding. Alam ko na kapag ininiksyonan nila ako ng gamot na yon, ganap akong mawawalan ng malay at kontrol. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, hinawakan ko ang leeg ko. Ang kwintas na regalo sa akin ni Don Ricardo, isang maliit na bato. Maraming gabi akong gumugol sa pagbabalat ng bato. Inilagay ko doon ang isang chip na kinuha ko sa lumang telepono at ilang copper wire. Ginawa itong isang simpleng taser. Ang tanging pag-asa ko. Nang itaas ng nurse ang syringe, hinila ko ang kwintas. Itinutok ang bahagi ng copper wire sa kamay niya at pinindot ang boton. Isang maliit na kislap ng kuryente ang lumabas. Sumigaw ang nurse at bumagsak sa sahig. Natigilan si Dr. Emilio. Sinamantala ko ang sandaling iyon. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para itulak siya at tumakbo palabas ng pinto. Ang alarm ay malakas na umalingaw-ngaw sa buong koridor. Tumakbo lang ako, hindi alam ang direksyon. Basta alam kong kailangan kong makatakas sa lugar na ito. Ang mahahabang puting koridor ay parang isang maze. Ang tunog ng alarm at ang mga yabag na humahabol sa likod ko ay palapit ng kalapit. Desperado akong hindi alam kung saan pupunta. Eksaktong sa sandaling ako ay kukunin na sana sa isang sulok, isang pinto sa tabi ay biglang gumukas. Isang kamay ang humila sa akin papasok. Sumara ang pinto. Biglang gumalot ang dilim at katahimikan. "Shh! Tumahimik ka!" Ang pamilyar na boses. Natukoy ko na. Iyon ang boses sa audio recording, si Pia. Ikaw ba yan?" Bulong ko, ang puso ko ay puno ng tuwa at pagdududa. "Ako ito," sagot ng babae. Isang maliit na flashlight ang binuksan, tumutok sa mukha niya. Si Pia Montalvo ay mukhang mas payat at pagod kaysa sa akala ko. Ang kanyang mga mata ay may dark circles, puno ng malalim na kalungkutan. Nandito siya. Iniligtas niya ako. "Salamat," sabi ko humihingal. "Kailangan, nating umalis dito. Alam mo ba ang daan palabas?" Hindi agad sumagot si Pia. Tiningnan niya lang ako. Isang komplikadong tingin, may habag, at may kaanting pagkakasala. "Makatakas?" Mahina siyang tumawa, isang mapait na tawa. "Walang labasan, Amira.
Napabagsak ang loob ko. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang tumulong sa akin, nagbigay ng ebidensya sa akin. Tumulong ako sa iyo, tumanggo si Pia. Pero yon ay bahagi lang ng plano. Ang plano? Anong plano? Hindi ako makaintindi. Tumalikod si Pia, hindi makatingin sa akin. Ang boses niya ay naging malungkot. Nang mahuli nila ako sa unang pagkakataon, kinuha nila ang anak ko. Binigyan nila ako ng pagpipilian, mamatay o makipagtulungan. Nangako sila na kung tutulungan ko silang mag-eksperimento sa isang bagong subject, isang mas matalino at mas matigas, papayagan nila akong panatilihin ang aking pangalawang anak. Isang normal na anak ko at ng asawa ko na nakakulong din nila. Parang huminto ang dugo sa aking ugat. Umurong ako. Tiningnan si Pia na parang isang halimaw. Hindi, hindi maaari. Patawarin mo ako. Sabi ni Pia, nagsimula ng umagos ang luha sa kanyang pisingi. Ang diary, ang mga senyales, pati ang USB, lahat yon ay inaayos nila. Gusto nilang makita ang reaksyon mo. Gusto nilang subukan ang iyong limitasyon. Ikaw ay isang mas mataas na eksperimento kaysa sa akin. At pumasa ka sa pagsubok ng mahusay. Ang katotohanan ay parang isang sledgehammer na tumama sa aking ulo. Nalinlang ako. Ang lahat ay isang detalyadong kabanata ng isang play. Ang huling pag-asa ko ay malupit na pinatay. Nagtiwala ako sa kanya. Kaya bakit mo ako iniligtas na yon? Tanong ko. Ang boses ay malamig na parang yelo. Dahil hindi ko na ito makayanan. Umiyak si Pia. Nang makita kita, nakita ko ang sarili ko noon. Ito na ang huling awa na maibibigay ko sa iyo. Itinuro niya ang 2 pinto sa dulo ng silid. Binigyan nila ako ng 2 pagpipilian na ibibigay ko sa iyo. Ang kaliwang pinto ay ang emergency exit, pero huwag kang dumaan doon. Yon ay isang bitag. Walang sinuman ang nakaligtas mula roon. Ang kaliwang pinto ay dadalhin ka sa hibernation room. Ligtas ka roon hanggang sa kailanganin ka nila. Yan ang tanging daan para mabuhay. Tiningnan ko ang 2 pinto, at pagkatapos ay tiningnan si Pia, ang kahabag-habag at kinamumuhian na babae sa harapan ko. Hindi na ako naniwala sa anuman. Ang tiwala ko ay patay na. Hindi ako pipili ng kahit anong daan. Sabi ko, ang boses ay may desisyon. Tiningnan ko ang madilim na silid. May isang maliit na vent window sa itaas. Nang walang pag-aalinlangan, umakyat ako sa isang lumang kahoy na kahon. Ginamit ang lahat ng lakas ko para basagin ang salamin ng bintana. Amira, wag! Sumigaw si Pia. Mamatay ka sa ganyang paraan. Pero hindi na ako nakinig. Pinili ko ang sarili kong mapanganib na daan. Isang daan na wala sa kanilang plano. Mas mabuti pang mamatay habang hinahanap ang kalayaan kaysa mabuhay na parang isang hayop sa awa ng iba. Iniwan ko si Pia na nakatayo doon sa pagitan ng pagkakasala at ng kanyang kaligtasan. Nang makalabas ako sa vent window, nakita ko ang sarili ko sa isang maalikabok at madilim na technical corridor. Nasugatan ng malalim ang kamay ko sa nabasag na salamin. Hindi tumigil sa pag-agos ang dugo, pero hindi ko na naramdaman ang sakit. Tumakbo lang ako. Tumakbo sa maze ng mga tubo at wire. Sinubukan kong humanap ng labasan, hagdan, o anumang bagay na makakalabas sa akin dito. Sa gulat, natisod ako sa isang baitang at nahulog sa isang metal na spiral staircase. Dinala ako nito pababa sa isang lugar na mas malamig at nakakatakot pa kaysa sa ika-13 palapag. Hindi nakakandado ang pinto sa dulo ng hagdan. Dahan-dahan ko itong itinulak at isang nakakakilabot na tanawin ang lumabas sa aking paningin. Isang tanawin na hindi kayang isipin ng sinumang tao. Nakatayo ako sa isang malaking artipisyal na kuweba. Ang mahinang asul na liwanag ay nagmumula sa daan-daan. Siguro ay libu-libong glass cultivation chambers na nakasalansan ng magkakasunod. Sa loob ng bawat chamber, isang fetus ang nakalutang sa isang amber liquid. Pero ang nagpatigil sa akin ay ito.
Ang lahat ng fetus na yon, walang kulang, ay magkakahawig. Magkapareho sila ng mukha. At yon ang mukha ni Don Ricardo Montemayor noong bata pa siya. Naintindihan ko na. Ang genetic reshaping plan ay isang panlilinlang lang. Ang mga gene-edited fetus ay paunang eksperimento lang. Ang huling layunin, ang pinakabaliw na ambisyon niya ay hindi gumawa ng isang bagong henerasyon. Ito ay ang gumawa ng sarili niyang sarili nang walang katapusan. Gusto niya ng immortality sa pamamagitan ng cloning technology. Sa pagkalito, naglakad ako sa pagitan ng mga hanay ng glass chamber. Nakakita ako ng isang central control room na matatagpuan sa gitna ng kuweba. Ang dingding ay salamin lahat. Marahil dahil sa kaguluhan na ginawa ko sa itaas, ang lugar na ito ay walang gwardiya pansamantala. Isang nakakabaliw na ideya ang sumagi sa aking isip. Tumakbo ako sa control room. 12-12 ng screen ang nagpapakita ng komplikadong impormasyon. Pero ang nakakuha ng atensyon ko ay isang malaking pulang button lang sa central control panel. Sa ilalim nito ay ang text, Erase Entire System. Eksaktong sa sandaling yon, isang pamilyar at may kapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker system sa silid. Napakaganda, Amira. Lagi mo akong ginugulat. Ikaw ang pinakamatalinong host na nagkaroon ako. Ang boses niya ay walang galit. Sa halip, may kaunting paghanga. Tingnan mo, patuloy niya. Ito ang kinabukasan ng sangkatauhan, ang kawalang kamatayan. At ikaw, nag-ambag ka para mangyari ito. Huwag mong sirain. Manatili ka sa tabi ko. Bibigyan kita ng posisyon na pinapangarap ng bawat babae, ang posisyon ng isang creation goddess, ang ina ng inang perpektong lahi. Ang matatamis niyang pangako ay nagpadama lang sa akin ng pagkamuhi. Tiningnan ko ang pulang boton. Alam ko na kapag pinindot ko yon, ang lahat ng ebidensya ng kasuklam-suklam na krimen na ito ay masisira. Hindi makukuha ng journalist na si Kiko ang pinakamahalagang ebidensya, pero kung hindi ko pipindutin, magpapatuloy ang trahedyang ito. Daan-daan, libu-libong kaluluwa ang gagawin para lang sa kabaliwan ng isang tao. Hindi na ako nag-alimlangan. Para sa mga babaeng namatay na, para sa sarili ko, at para sa bata sa aking sinapupunan. Kahit ano pa man siya, hindi ko siya hahayaang mapunta sa kamay ng lalaking ito. Itinaas ko ang aking kamay, ginamit ang lahat ng lakas ko para hampasin ang pulang boton. Huwag! Ang sigaw ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw mula sa speaker, puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Agad-agad, nyanig ang buong kuweba. Ang pulang alarm light ay baliw na kumurap. Malakas na umugong ang sirena. Sa mga screen, nakita ko na mabilis na hinihila ang likido sa mga cultivation chambers. Ang mga fetus ay naging maliit at lumubog. Nagtagumpay ako. Nasisira ko na ang lahat. Binasag ang pinto ng control room. Pumasok ang mga gwardya. Pinigil ako. Pero habang hinihila nila ako, nakangiti ako. Isang ngiti ng isang nagwagi. Kahit alam ko na ang kapalaran ko ay magiging napakadilim, hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala ng malay. Nang magmulat ako ng ngata, ang una kong naramdaman ay ang malinis na amoy ng gilang-gilang at ang mainit na sikat ng araw sa aking mukha. Nakahiga ako sa isang malambot na kama, sa isang kwarto na may kulay cream na pintura. Sa pamamagitan ng malaking bintana na walang rehas, nakikita ko ang isang luntiang harden na may mahahabang sementadong daan at namumulaklak na mga halaman. Ang hangin ay tahimik, malayo sa malamig at steril na ika-13 palapag. Isang nurse na nakasuot ng light blue na uniforme ang pumasok, numingiti ng malambing. Amira, gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Sinubukan kong umupo. Ang ulo ko ay medyo nahihilo pa. Nasaan? Nasaan ako? Ito ang Green Hills Wellness Center, Apo. Sagot ng nurse, ang boses ay malambot. Ilang araw ka na rito. Nagdusa ka sa matinding anxiety disorder of pregnancy. Pero ayos lang,
Aalagaan ka namin ng mabuti rito. Anxiety disorder of pregnancy? Kinunot ko ang no. Ang mga imahe ng ika-13 palapag ng laboratorio ng daan-daang fetus sa salamin. Malabo silang bumalik sa isip ko, parang isang masamang panaginip. Naalala ko, naalala ko na nasa ibang lugar ako. Sabi ko, sinubukan kong iugnay ang mga putol-putol na alaala. Isang napakakakatakot na lugar. Numumiti ang nurse ng may pagunawa. Inilagay ang kamay sa aking balikat. Mga panaginip lang yon, Amira. Dahil sa sobrang pag-aalala mo sa bata, nagkaroon ka ng hallucinations. Sabi ng doktor, yan ay isang karaniwang sintomas. Magpahinga ka lang. Ang sariwang hangin at katahimikan dito ay makakatulong sa'yo na gumaling ng mabilis. Nagsalita siya ng natural at nakakumbinsye na nagpaduda sa sarili ko. Baka ang lahat ay isang mahabang bangungot lang. Baka ang aking paglaban, ang pagtakas, ang pulang boton ay bunga lang ng isang nagpapanik. Naisip, masyado akong inalagaan nila. Ang mga doktor at nurse ay malambot at maasikaso. Binigyan nila ako ng masarap na pagkain, binasa ako ng libro, at pinayagan akong maglakad sa harden. Ang lugar na ito ay mas mukhang isang high-end resort kaysa sa isang bilangguan. Unti-unti, nagsimula akong maniwala sa kanilang kwento. Tinanggap ko na may sakit ako, at ang mga nakakatakot na alaala ay gawa-gawa lang ng isip ko. Nagsimula akong makaramdam ng kapayapaan. Pero ang kapayapaan na yon ay hindi nagtagal. Ang aking alaala ay maaaring burahin. Pero may isang bagay na hindi nila maaaring burahin. Ang koneksyon ko sa bata sa aking sinapupunan. Isang gabi habang nakapikit ako, naramdaman ko ang isang mahinang sipa mula sa loob. At pagkatapos, isang mas malakas. Inilagay ko ang kamay ko sa tiyan ko, numuminiti. Pero pagkatapos, isang serye ng mga imahe ang mabilis na dumaan sa aking isip. Parang isang fast-forwarded film. Ang ultrasound image ng fetus na nakatingin ng diretso sa kamera. Ang imahe ng mga puting capsule. Ang imahe ni Pia Montalvo na may luha sa kanyang mga mata. Nagising ako, basang-basa ng pawis. Hindi yon panaginip. Napakatotoo, napakalinaw. Ang bata sa aking sinapupunan, sinubukan niya akong paalalahanan. Hindi siya maaring burahin ng alaala. Sinubukan niyang gisingin ako. Mula noon, nagkunwari akong naniniwala pa rin sa kanilang kwento. Pero tahimik akong nagmamasid at nakikinig. Napansin ko na ang Green Hills Wellness Center, sa kabila ng tahimik na itsura, ay binabantayan ng mas mahigpit kaysa sa hawla sa alabang. Ang mga nurse, doktor at pati ang hardinero ay may tindig ng mga sinanay na tao. Laging nakangiti, pero ang kanilang mga mata ay laging alerto. Napagtanto ko na wala na akong masyadong oras. Nasa araw 39 ako. Isang araw na lang at magiging araw 40 na. Isang kahina-hinalang bilog na numero. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos niyan, pero tiyak na hindi ito maganda. Hindi ko hahayaang maging isang walang kaluluwang reproductive machine na masunuring nagpaparami ng mga produkto para kay Don Ricardo. Kailangan kong tumakas muli. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako lumalaban para sa sarili ko, kundi pati na rin para sa alaala at buhay ng anak ko. Gabi ng araw 40. Inihanda ko ang pagtakas na ito sa loob ng ilang araw. Napansin ko na ang patrol routine ng mga gwardya. Natuklasan ko ang mahinang punto sa electric fence sa likod ng harden, kung saan may isang malaking punong nakadikit dito. Nakatipid din ako ng ilang sleeping pills mula sa mga tableta na binibigay nila sa akin gabi-gabi. Sabi nila, para makatulog ako. Eksaktong 2:00 ng umaga, ang pinakapagod na oras ng shift, kumilos ako. Dinurog ko ang naipong sleeping pills, hinalos at saan na alam kong gustong inumin ng night duty nurse. Nagkunwari akong sinisikmura, tinawag siya. Habang nagpapanik siya, mabilis kong pinalitan ang kanyang tsaa. Nangyari ang lahat ayon sa plano. Pagkalipas ng kalahating oras, natutulog na ang nurse sa upuan. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang mga susi at security card.
Tumakas ako sa kwarto. Tahimik ang koridor. Gumalaw ako ng mabilis at tahimik hanggat maaari, iniwasan ng mga kamera na natukoy ko. Mabilis ang tibok ng puso ko, pero ang utak ko ay kakaibang gising. Hindi ako pumunta sa main gate, kundi sa lumang storage area sa dulo ng bakuran. Mayroon akong intuisyon na kailangan kong pumunta ron. Hindi nakakandado ang pinto ng storage. Sa loob ay maalikabok at puno ng lumang kagamitan. At pagkatapos, nakita ko siya. Don Ricardo Montemayor, nakatayo, nakatalikod sa akin, tila nagaantay. Sa wakas, dumating ka rin. Sabi niya, walang gulat sa boses. Alam kong hindi ka mapapakali. Humarap siya. Ang kanyang nakagawiang katahimikan ay nawala. Sa halip, mayroong pagod at bahagyang kabaliwan sa kanyang mga mata. Ang pagkawasak ng proyekto ay isang matinding tama sa kanya. Bakit mo ginawa ito? Tanong ko, maigpit na hawak ang maliit na fruit knife na naitago ko. Tumawa siya ng mapakla. Ginawa ito? Gumagawa ako ng kawalang kamatayan. Ilalampasan ko ang batas ng kalikasan. Pero ikaw, isang maliit na langgam, naglakas loob na sirain ang lahat. Hindi yun kawalang kamatayan. Yun ay kabaliwan. Sumigaw ako. Ano ang alam mo? Sigaw niya, lumapit sa akin. Pero ayos lang, hindi pa tapos ang lahat. Kahit nawasak na ang original data, mayroon pa akong backup. At ang susi para i-restore ang lahat ay ang bata sa iyong sinapupunan. Siya ang pinaka-perpektong produkto, ang nag-iisang natitirang original. Sa kanya, maaari akong magsimulang muli. Tumakbo siya papunta sa akin, namumula ang kanyang mga mata. Hindi ako umurong. Nang lumapit siya, winasiwas ko ang fruit knife. Sinaksak ko ang kanyang braso. Sumigaw siya sa sakit. Sinentensyahan ko ang sangdaling iyon. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para itulak ang isang lumang metal cabinet patungo sa kanya. Bumagsak ang cabinet, dumagan sa kanyang paa. Hindi ako lumingon. Tumakbo ako palabas ng storage patungo sa likod ng hardin. Umakyat ako sa malaking puno. Maingat na inabot ang electric fence na nag-on at off dahil sa sanga ng puno. Ligtas akong bumagsak sa lupa. Sa kabilang panig, isang pamilyar na kotse ang nagaantay. Bumukas ang pinto. Si Kiko, ang journalist delivery person, ay nandoon. Sumakay na! Sigaw niya. Tumalon ako sa kotse. Umandar ang sasakyan at naglaho sa dilim. Iniwan ang Green Hills Wellness Center at ang malakas na alarm sa likod namin. Dinala ako ni Kiko sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Malalim sa isang liblib na gubat. Doon, may nagaantay na kumadrona at nurse na inihanda niya. Ang labor pains ay dumating kaagad. Pagkatapos ng maraming oras na pakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa wakas ay narinig ko ang iyak ng aking anak. Isang malusog na sanggol na lalaki. Niyakap ko siya. Ang luha ng kaligayahan at sakit ay naghalo. Pinangalanan ko siyang Miguel. Umaasa na siya ay laging protektado at mabuhay siya ng tahimik. Ang mga araw pagkatapos ipanganak. Si Miguel ay bihirang tahimik, pero puno rin ng pag-aalala. Alam ko na hindi kailanman susuko si Don Ricardo. Hahanapin niya ako at ang kanyang susi. Hindi ko hahayaang mapanganib ang anak ko. Pagkatapos ng isang linggo, nang unti-unting gumalik ang aking kalusugan, gumawa ako ng pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Niyakap ko si Miguel at ibinigay kay Kiko. Kiko, sabi ko, naiiyak. Pakiusap. Dalhin mo siya ng napakalayo, sa isang ligtas na lugar. Alagaan mo siya. Mahalin mo siya para sa akin. Huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol sa akin hanggat hindi pa tapos ang lahat. Tiningnan ako ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at paghanga. Huwag kang mag-alala. Ituturing ko siyang parang sarili kong anak. Pero ikaw? Kailangan kong tapusin ang huling bagay. Sagot ko, matatag ang aking tingin. May utang ako sa mga babaeng namatay, kay Pia, at sa sarili ko, ng katarungan.
Niyakap ko ang anak ko sa huling pagkakataon. Inamoy ang bango ng gatas sa kanya. Sinubukan kong itatak sa puso ko ang bawat detalye ng kanyang maliit na muka. Pagkatapos, matapang akong tumalikod. Nagplano kami ni Kiko. Bago ko sinira ang sistema, sa gitna ng kaguluhan sa Central Control Room, nagawa ko ang isang bagay. Ang relo na regalo sa akin ni Don Ricardo, isang mamahaling regalo. Lihim kong pinalitan ang chip sa loob nito. Hindi lang ito orasan, kundi isang short-range wireless data backup at signal device. Nang tumayo ako sa harap ng control panel, inactivate ko ito. Kinopya ang pinakamahalagang core data sa memorya ng relo bago pinindot ang erase button. Iyon ang huling sugal ko at nanalo ako. Bumalik ako sa lugar malapit sa Ika-13 Palapag kung saan ko itinapon ang relo habang tumatakas. Hinukay ko ito sa ilalim ng isang puno. Mabilis ang tibok ng puso ko nang makita kong buo pa ang relo. Kinabukasan, lumabas ang lahat ng katotohanan. Nakipag-ugnayan si Kiko sa pinakamalaking pahayagan, ang pinakapinagkakatiwalaang TV networks. Ang USB na naglalaman ng mga brutal na video, ang audio file ni Pia, ang listahan ng mga kasabwat, ang mga profile ng mga biktima. At ang pinakamahalaga, ang data tungkol sa cloning project mula sa aking relo. Ang lahat ay inilabas. Nagdulot ito ng pagyanig sa buong bansa. Nagulat at nagalit ang publiko. Isang malawakang imbestigasyon ang binuksan. Ang buong imperyo ni Don Ricardo Montemayor ay gumuho sa loob lang ng ilang araw. Naglaho siya ng walang bakas. May nagsabing tumakas siya sa ibang bansa. May nagsabing nagpakamatay siya. Ang buong proyekto ay sinira ng lubusan. Ang katarungan, kahit na huli, ay sa wakas ay naisa katuparan. Tagaytay Highlands. Isang hapon na puno ng sikat ng araw, sa isang maliit magandang bahay na may puting bakod at isang hardin ng namumulaklak na rosas, isang 3 taong gulang na bata ang tumatakbo, hinahabol ang isang paru-paro. "Miguel, mag-ingat ka! Baka madapa ka, anak!" Numiti ako habang tinatawag siya. Tinupad ni Kiko ang kanyang pangako. Inalagaan niya ng mabuti si Miguel. Nang matapos ang lahat, ibinalik niya si Miguel sa akin. Pinili namin ang Tagaytay, ang lungsod ng kapayapaan para simulan ang isang bagong buhay. Nakaupo ako sa swing, tinitingnan ang aking anak. Ang bata na ipinanganak mula sa isang masamang plano, pero siya ang liwanag ng aking buhay. Ang nakaraan ay nandoon pa rin. Ang mga peklat ay hindi kailanman gagaling ng lubusan. Pero ngayon, meron akong kalayaan. Meron akong anak sa tabi ko. Natutunan ko na kahit na kayang kopyahin ng teknolohiya ang anyo, may isang bagay na hindi kailanman kayang kopyahin. Ang pagmamahal, ang sakripisyo, ang kaluluwa ng tao. At yan ang tunay na kawalang kamatayan.